What's up? So sa video na to, pag-uusapan natin yung multi-time frame analysis sa Forex trading. So ang nag-request pala nito is si Feyancis. Ayan, so salamat sa request mo, Feyancis. Pag-uusapan natin lahat yan dito sa channel natin. So, ready ka na ba? Let's go! So meron kasing dalawang types ng multi-time frame. Well, actually maraming types. Pero pag-usapan na natin ito yung dalawa. Yung tinatawag natin, ang pinakasikat is yung top-down. Ibig sabihin, magsimula ka sa higher time frame, then pababa sa lower time frame. Kumbaga, meron kang bias sa higher time frame, sa H1. Sa video ito, pag-usapan natin yan. Then sa M5, maghanap ka ng sobrang sniper na entry para maganda ang risk-to-reward ratio mo. Meron naman yung bottom-up, yung magsimula ka sa, actually ginagawa ko ito dati, simula ka talaga sa M5. Then pag nakakita ka ng entry, maghanap ka ng confirmation sa H1 na time frame. So pag-usapan natin sa video na to is yung top-down analysis. So this sa charts, dito muna tayo sa H1. Okay, then yung magiging entry time frame natin is yung M5. So, H1, bias time frame. Entry time frame will be 5 minutes. Okay, so dito tayo ngayon sa H1 ng Euro USD. So, tingnan natin. Dito tayo ngayon nagkakaroon ng consolidation dito sa Euro USD. So, maghanap tayo ng mga breakout. So, dito sa support or dito sa resistance. Okay, so forward ko lang. So, ayun, kung titignan nyo, nagkaroon ng breakout dito pababa. Then, ngayon, ang hinihintay natin is yung pullback pabalik dito sa resistance level na to na dating support. Okay? So, ayan. So, hintay pa natin umangat. Ayan. So, pag umangat na, nakita nyo na umangat, ngayon, maghahanap tayo ng confirmation na entry sa 5 minutes. Kasi, ang goal kasi natin is maganda ang risk to reward natin. For example, ganyan. Diba? Ayan. Sobrang ganda ng risk to reward. Diba? Kasi kapag naghintay tayo dyan ng maganda pang red na candlestick, for example, magandang bearish engulfing, yan, nakaganyan, ang mangyayari is, yan, sobrang tataas na or di na gano'ng kaganda yung risk to reward ratio natin. So, kaya tayo nagkakaroon ng top-down analysis. Okay, so try natin dito sa example na to. Hanap tayo magandang confirmation, entry dito sa 5 minutes na time frame. Okay? Ayan. So, kung titignan nyo, siyempre, pinakasinusunod nating trend is yung nasa higher time frame. Kasi dito, kung titignan mo, yung EMA nasa baba na ng price. Okay? Pwede mo naman din gawin na isang EMA lang yung susundan mo. Kung nari EMA lang ng H1. Tapos kapag nagko-contradict yung sa H1 sa M5, okay lang. Kasi at least mas maganda yung higher time frame na EMA. Pero, kung gusto mo naman pareho, dalawa talaga nagko-confluence, gusto mo pareho downtrend, nasa sayo na yan. Okay, so dito sa example na to, try natin na magkaiba muna. Ayan, so eto, pwede na ba to? Pwede na ba yan? So, ang hirap, no? Kasi pataas talaga yung price. Pataas yung price, tapos bigla mo sundan ng sell. So, para kang catching a falling knife. Papaba yun eh. So, catching a flying knife. Parang ganun. Okay. So, maghintay tayo ng magandang reversal patterns. Ayan, pwedeng head and shoulder, pwedeng double top, or pwedeng change of character. Parang ganito. Ayan, ayan. Diba? So, yun yung mga hinihintay natin. So, hindi pwedeng ganyan. Magkaroon lang ng confirmation dun sa resistance, mag-sell ka na. Medyo challenging yan. Mahirap yan. Okay, so, hintay tayo muna. Ayan, pero ang ganda yung kinalabasan, no? Pero, ang target natin kasi medyo malayo-layo. So, tingnan natin kung ang mangyayari pa is, yan, angat pa siyang pa ganun. Okay. Ayan, so umangat siya. GG tayo dyan. Kung pumasok sana tayo kanina, SL tayo dyan. Okay. Okay. Ayun, so naggagawa siya ng head and shoulders na pattern. So, 1, 2, 3. Yan, head and shoulders na pattern. So, saan tayo papasok kapag merong magandang head and shoulders na pattern dito? Alright, so pag mabay ng maganda, pasok tayo dito ng maganda. Diyan tayo maghihintay ng confirmation candle. So, ayan. So, parang yung ginagawa mo dati sa isang time frame, ginagawa mo na ngayon sa multiple time frame. So, ganun din yun. So, baba. Ayan, hintay tayo ng pullback na maganda. Pullback. Tayo natin pumulback yan. Ayan. So, hindi pa pwede. Hindi pa magandang confirmation candle yan. So, syempre, ganap tayo mga bearish engulfing or mga evening star, ganyan. So, umangat pa, hindi pwede. Then, umangat na ng umangat. Ayan. So, mahirapan na tayong pumasok. Diyan. Okay?
So, ikaw ba, papasok ka ba dito kapag yan, nagkaroon ng bearish engulfing dito sa hindi sa neckline? Kumbaga, wala siya sa support level or resistance level, nasa gitna siya. So, pwedeng hindi. Kaya, ayan, baba ng bumaba. Medyo challenging, no? So, hintayin natin bumalik dito siguro para mas sure tayo. Okay, kasi walang malinaw na level dito kanina at biglang nagkaroon. So, hintayin natin kung babalik siya dyan. No? Ayun. So, Delix, no? Delix yung mga ganyan. So, nagkaroon ng malupit na green candle. News kaya nito May 2 a.m. Hindi natin alam. Pero, ayun. So, wala tayong trade. So, tingnan natin sa itsura nito sa 1 hour. So, ayun. So, yun ang kagandahan sa, no, sa multi-time frame. Naghanap tayo ng sniper entry. Ayan. So, wala tayong nakita sa lower time frame. Then, biglang umangat na siya dito. So, cancel na natin yung selling trade na yan. So, bumalik siya dito ulit sa sideways trend na yan. So, hanap tayo kung, again, lalagpas ba dito yan or dito banda. Oops. Dito banda. Okay. So, hintayin natin kung ano mangyayari. So, yan. Nag-range na ulit siya. So, hanap tayo ng breakout dito banda. Yan. Breakout tayo dyan. And then, hanap tayo ng pullback. Okay? So, tingnan natin kung ano ang gagawin natin dyan. Or pwede rin naman mag-breakout ulit dito sa baba. Alright? Sige. Check natin. Medyo maangat na siya. Yun. So, hanap tayo ng, ang gagawin natin, hanap tayo ng pullback dito. Tapos dyan tayo mag-enter. Kasi kung titingnan din natin, so try natin lagyan ng Fibonacci. Ayan. Okay, so ayan, nandito sa 0.618 na level. Diyan tayo naghahanap ng pullback. Okay? So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay. Hop. Ayun, pwede na ba pa. Pag dyan kasi tayo pumasok, guys, kung titignan nyo, medyo malayo-layo yung SL natin sa maganda dito banda. Okay? Okay, so, bumaba ka pa, baba ka pa. Eh, coach, paano kung di na bumaba? Ang iba dyan, magsasuffer talaga yung risk to reward nyo. Siyempre, kailangan ng magandang allowance dyan. Yan, so, risk to reward nyo, nasa 1:1 lang, hindi masyadong maganda. So, maganda, nandun talaga sa support area nyo yung swak na swak talaga. Para doon tayo maghanap ng magandang confirmation. Sabay natin. Ayan. So, dyan tayo maghanap ng magandang confirmation. So, kung nakita mo, nandyan na yung price sa support area mo. Tapos, sa kanina sa Fibonacci, nasa 0.618 na yan. Ulitin din natin. Okay. Ayan. O, sakto. Diba? Baba na tayo ng M5 na time frame. Okay. Tapos, syempre, hindi tayo pwede pumasok dyan. Kasi, pababa pa. So, hanap tayo ng something na change of character. Okay. So, hintayin natin. Ayan. So, eto. Meron kang magandang ayan. Meron kang magandang resistance. Breakout. Retest. Check nga natin kung may magandang green dyan. Ayan. So, pwede dito. Pumasok tayo dyan. Banda. So, saan yung SL? Pwede ba dito, coach? Para mangyayari is, ang risk to reward ko ay, sobrang taas mo pag pumangat ka sa H1, ganda ng risk to reward mo. Diba? Risk to reward ko ay 1:15. Ako, medyo delikado yan, ha? Kung ako yan, kailangan sobrang sure. Ayan. Dito tayo banda. 15. Baka tayong 15 na stop loss. Tapos, ang reward natin just below this. Ay, ang TP natin just below this. Ayan, okay na ako sa 3. 3 na ba yan? Ayan. Ayan, okay na ako dyan. So, ang TP natin nasa ilang pips? 50. SL natin nasa 17. So, okay na ako dyan. Punta na tayo dito. Sa H1. Ayan, so titignan natin. Diba? Ayun, ito rin yan. Okay, so saktong-sakto. Tingnan natin. Oops! Tingnan mo, bumaba pa. So, kung medyo malapit yung SL natin, natamaan talaga yan. Okay, ayan. Biglang umangat. Buti na lang, umangat na siya. And then, tingnan natin kung maabot ang ating TP.
Okay, so hindi pa naabot. So, pwede ka na magtipid dyan, no? Kung malapit na pwede na. Pero pag tulog ka, yari. Yun, so naabot din ang ating TP. So, yan yung isa sa examples ng multi-time frame analysis natin. So again, hindi lang ito yung way para mag-multi-time frame ka. Sobrang dami pang ibang ways. Pero tinuro ko lang sa inyo yung isang way. So if may mga questions kayo, katulad ng question ni Feyansis, baka yan yung maging topic natin sa next video. So comment lang kayo. And also, if you want to learn about Forex trading, meron akong ginawang mini course kung paano ma-multiply yung savings mo through Forex trading. So yun lang. Kita-kits tayo sa next video.